Ito po ang Sea Breeze Residences. Dito po sa Barangay Talaibon, bayan po ng Ibaan. Kung paano ang mga pamilya mula sa mga barangay at ilang LGUs na nasa loob at paligid mismo ng Bulkang Taal ay dito na naninirahan. At kung paano ang kagitingan at katatagan ng bawat Batanggenyo ay sinubok sa mga nagdaang sakuna at pinagdadaan ng pandemya. Tunghayan po natin ang unang yugto ng Batangas Magiting, kagitingan at katatagan sa bagong ngayon. Mula sa luntiang kapaligiran kung saan tanaw, amoy at dinig ang buhay, nagmistulang isla ng Abo at Kawalan ang kung tawagin sa palibot ng lawa ng Taal na Pulo. Bagaman at idineklarang permanent danger zone dahil nga sa pagiging patuloy na aktibo ng Bulkang Taal, naging tahanan ang Volcano Island sa mga taong nagtatrabahong tourist guides at nag-aalaga ng mga tilapia at bangus sa mga fish cages. Kasama ng mga tao ang mga kabayo, baka, kambing, aso at iba't ibang uri ng ibon. Ang mahigit 50 taon ng tanda ng buhay ang pinawi ng pumutok muli ang Taal noong 12 ng Enero 2020. Pinaghahandaan ito ng pamahalaang lokal pero nakagugulat pa rin nang mangyayari na nga ang inaabangan. Nang magsimula ang taong ito, ipinahayag ni Governor Dodo Mandanas na matutunghayan ang katuparan ng slogan na Batangas Delivers 2020. Baon ng momentum ng mga magagandang programang isinasagawa na ng pamahalaang panlalawigan, inaasahan niyang mas maisa sa katuparan na anya ang pagpapatupad ng mga mahahalagang advokasya at proyekto na nakatuon sa patuloy na pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng bawat isang Batanggenyo. Subalit di pa nangangalahati ang buwan ng Enero, sinubok na agad ang lalawigan ng Batangas nang pumutok ang Bulkang Taal matapos ang pananahimik na mahigit 50 taon.
Sinundan pa ito ng kasalukuyang pandaigdigang krisis pangkalusugan na dulot ng COVID-19 virus. Mas nadagdagan pa ang mga hamon sa serbisyo publiko. May pagmamalaking ilang taon nang naghahanda ang pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang ang mga bayan at lungsod sa palibot ng makasaysayang lawa at bulkan ng Taal at mga kaukulang national agencies sa pagkakataong ito. Isang aktibong bulkan ng Taal at sadyang nagpaparamdam ng mga aktibidad. Pero iba pa rin talaga ang hamong dala kapag aktwal nang nangyari ang isang sakuna. Tunay na hindi basta-basta ang pagputok ng bulkan na isang buhay na simbolo ng lalawigan. Agad namang inilapat ng pamahalaang panlalawigan sa gabay ni Governor Mandanas ang mga kaukulang pagsasaayos ng mga programa, proyekto at aktibidad upang maging angkop sa sitwasyon. Noong mga oras na yun, na nandoon si Asek Anton at saka si Secretary Bautista, ay mayroon ng mga instruksyon sa mga military upang agarang ilikas ang mga tao sa iba't ibang mga evacuation center. Kaya at the onset, nandun na agad ang PSWD National at ang PSWDO sa Talisay para sa agarang pagtulong sa ating mga kababayan. Hindi naging dahilan ng pagsubok upang mapatigil ang mga gawain ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Bagkus ay higit pa itong pinaigting at pinalawak. Iniangkop ng wasto ang mga proyekto upang mas makatugon sa kasalukuyang mga pangangailangan. Magkakatulong na isinaayos ang housing project ng National Housing Authority na si Breeze Residences sa Barangay Talaibon, Bayan ng Ibaan, kung saan dinala ang mga nawala ng tirahan sa palibot ng bulkan. Ang tinaguriang Talaibon Interim Housing para sa Taal evacuees ay nilagyan ng linya ng kuryente at tubig ng pamahalaang panlalawigan. Sa pamamagitan ng Provincial Engineering Office, katulong ang Provincial General Services Office, nilinis ang mga kalsada at kapaligiran ng subdivision at isinaayos ang mga may sira ng mga housing units. Nasa 600 pamilya dito ang tuloy-tuloy na pinaabutan ng tulong ng Kapitolyo, katuwang ang pamahalaang nasyonal, local government units, non-government organizations at mga pribadong kumpanya at individual. Ayon pa kay Ginang Joy Montalvo, PSWDO Department Head, matapos makipagdialogo ni Governor Mandana sa mga kinatawan ng National Housing Authority, ang mga kasalukuyang evacuee sa Talaibon site na isang housing project para sa mga pulis at sundalo ay hindi na palilipatin mula sa kanilang kasalukuyang tinitirahan kung pipiliin nilang doon na permanenteng manirahan. Sa kasalukuyan, mayroon tayong 600 pa na mga taga-isla o taga-naapektuhan ng bulkan na nasa Talaibon. At sila doon ay tuloy-tuloy ang tulong. Pagkatapos natin mai-house sila doon, hanggang sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng mga assistance. Hindi lamang yung pabahay na tulong na itinulong ng NSA, kundi yung pagre-repair doon. Ganon din yung paglalagay ng tubig, ng ilaw, at mga livelihood opportunities sa ngayon ang binibigay. Patunay dito, pinalalagyan na ng kontador ang bawat isang bahay sa Talaibon at ang mga nakatira na dito ang magbabayad sa kanilang electric bills dahil pangmatagalan naman ang titira ang mga ito dito at unti-unti nang nakababangon mula sa naging sakuna. Gayunpaman, ang provincial government pa rin ang magbabayad sa pagpapakabit at transfer ng kontador na nagkakahalaga ng 5,200 piso bawat isa. Patuloy pa rin ang pagbibigay ng pamahalaan sa mga evacuees ng ayudang pagkain at malinis na inuming tubig. Dagdag pa rito ang proyekto ng Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office, katuwang ang mga private sectors partners ng pamahalaang panlalawigan, kagaya ng Aboitiz Foundation na nagbigay ng mga bangkang demotor na nagkakahalaga ng 60,000 piso bawat isa sa 20 mga mangingisda na naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Taal. Inaasahang sa pamamagitan nito, mas mapapaganda nila ang kanilang paghahanap buhay at paglaon ay mapagbuo sila ng isang kooperatiba. So, isa po sa naging programa natin ay yung pamimigay ng livelihood.
bukod po sa mga pondong nakalaan ng ating provincial government, we're so lucky na meron tayong mga partners kagaya po ng Aboitiz Foundation. Yung Aboitiz po ay nag-ooperate ng isa sa ating mga power plants, yung Aprimacban ng Santo Tomas. So bukod po sa financial benefits na nakukuha ng lalawigan para sa utilization ng energy, ay ito yung kanilang social community development project. So ito, in the meantime, ay pangangalagaan ng provincial government, pero meron po kami initial parang partial turnover sa mga gagamit kasi starting today, ayusin nila yung bangka kung may modification na kailangan gawin. And then pwede nilang gamitin sa paghahanap buhay. After a year, ito kasi normally nangyayari, pagkakabigay, wala na. Ang gusto po sana ng ating pamahalang panlalawigan, maging sustainable. Ito yung magandang pamamaraan, opportunity na bigay sa atin ng isang ng Aboitiz Foundation. Yung nakatanggap naman, kailangan mapatunayan din na karapat dapat silang beneficiaries. At kung may maitulong pa pong iba yung provincial government in the middle ng kanilang paggamit ng bangka, ay willing pa rin naman tayo. Ang ating po kagalang-galang na governorship, ang kanyang isipan ay sinasabi niyang i-develop yung entrepreneurship, yung entrepreneurial. Pag sinabing entrepreneurial, binigyan ka na ng kapital, binigyan ka na ng teknolohiya, ng skill. Kulang ang puhunan ito, bigyan pa rin natin para po matulungan ang ating mga kababayan. Nakapagsagawa na ng mga pagsasanay sa electrical, carpentry at masonry, hollow block making at high-speed sewing sa ilalim ng TESDA at ilang private technical training centers. Nagkaroon din ng assessment at interview ang isa sa mga pinakamalaking real estate developer sa Pilipinas sa mga nagsipagtapos sa training para sa posibleng trabaho sa kanilang kumpanya. Tinuruan din ng TESDA na maghabi at manahin ng basahan at doormat ang mga kababaihang evacuees noong Women's Month celebration noong buwan ng Marso at nagkaroon pa nga ng paligsahan ng pinakamagandang disenyo ng paghahabi. Nakalinya rin ang pagsasanay sa baking. Nauna na rito ang pagtatayo ng communal garden para sa nasabing komunidad na naisakatuparan katuwang ang Provincial Agriculture's Office at PSWDO. Kami una ay naglatag nitong tinatawag na urban gardening, container gardening or itong edible landscaping dun sa lugar. Bagamat maliit ang kanilang mga harapan at saka mga likod bahay, mga tabing bahay, ay ginawa namin na imbes na mga ornamentals ang naroon sa harapan ng bahay, tagiliran ng bahay, ay ginawa namin, isinuggest namin na magkameron ng magulay na siyang magpapayabong doon sa area, magpapaganda sa area at the same time ay meron silang mapagkukunan ng pagkain. Ano? So, yun ay sa pakikipag-ugnay namin sa Provincial Social Welfare and Development Office. Sa kasagsagan ng operasyon ng mga evacuation centers, tinutukan ding maiwasan ang malnutrition dito. Formal nang iniactive ng National Nutrition Council Calabarzon ang Batangas Provincial Nutrition Cluster sa pangunguna ng Provincial Health Office upang matutukan ang pagbibigay ng nutrition supplements sa mga buntis at mga sanggol at makapangalap ng mga datos upang makita ang katatayuan ng mga sanggol at buntis sa mga evacuation centers at maagang malaman ng mga wastong tugon kung may mga malnourished na mga babies at buntis. Sa gabay at tagubili ni Governor Mandanas na patuloy na nakatutok sa pagsasagawa ng mga proyektong direktang makatutulong sa mga kababayan, hindi naging balakid ang naging pagputok ng Bulkang Taal sa mga proyekto ng pamahalaang panlalawigan. Dumating ang isang sitwasyong walang makapagsasabing magaganap na. Mabuting mayroon tayong mga tapat na mga lingkod bayan na nakahandang maglaan ng lakas, panahon at galing upang patuloy na maisakatuparan ng mga serbisyong totoong makatutulong sa mga tao. Mga magigiting na lingkod bayan na nakahandang tumugon sa hamon ng kasalukuyang panahon.
Hindi man sa anyo at paraang inaasahan na isakatuparan pa rin ang ipinahayag ni Gobernador Dodo na Batangas Delivers 2020. Maayos na naihatid ng pamahalaang panlalawigan ng mga pangunahing serbisyong tunay na makatutulong sa mga kababayan na nasadlak sa pisikal, material at emosyonal na paghihirap dahil sa pagsabog ng taal. Mayroong mga pagkukulang dahil ika nga na kahit gaano kaganda ang plano, laging may makikitang butas at pagkakataong gawing mas maayos ang mga susunod pang mga hakbang at pagtugon. Kaya nga patuloy ang pangangalap ng impormasyon upang ang pagpapabuti ng mga programa ay kasabay ng pagsulong. Halos 1 taon matapos ang pagbuga ng mainit na usok, abo, putik at lava, nagsimula na muling maglabasan ang kulay luntian sa pulo. Nababawasan na ang amoy ng asupre at muli nang matatanaw at maririnig ang mga ibong kilala ito bilang tahanan. Mas mahigpit na ngayon ang pagbabawal sa mga taong muling manirahan dito, subalit bakas nang muli sa paligid ng isla ang pagbabalik ng mga naghahanap buhay. Maging sa mga bayan sa mainland na naapektuhan ng abo, bato at usok mula sa bulkan at sa pinsala ng malalakas na lindol, muli nang umiikot ang gulong ng buhay. Pag-asa ng muli ang naghahari sa damdamin mula sa takot at pangambang dala ng naging lagim. Akay ng pamahalaan at mga may mabubuting kalooban sa pribadong sektor. Nakatindig ng muli ang mga Batanggenyo. Nakakapit sa pananampalataya sa Diyos at magiting na ipinamamalas ang mga angking galing at sipag upang muling makabangon at maitaguyod ang sarili, pamilya at komunidad. Tulad ng sinabi ni Governor Mandanas, bago magkaroon ng isang magandang umaga, ay dumadaan ang isang madilim na gabi. Anumang pagsubok ang dumaan, nakakataba ng puso na maramdaman ang pagmamahal at pagdamay ng ating kapwa at maging ang pagkalinga ng ating pamahalaan. Sa atin kong pagsalubog sa panibagong taon, naway sa tulong ng ating Panginoon At sa patuloy nating pagtitiwala, pagtutulungan at pagkakaisa, magiting po nating malalampasan ang lahat ng hamon. Ito po si Jenny Asilo Aguilera at ito po si June Magnaye. mula dito sa Talaibon Interim Home. Maligayang Pasko po at maligong bagong taon.